Pulis ng Moncada, Tarlac inireklamo. Isang pamilya pinasok sa bahay ng lasing na pulis at pinagbabaril hanggang mamatay ang kanyang ama. Pero ang lesbo hanggang ngayon malaya pa ito at patuloy pa daw na nag-duty. PO2 Globe Pass, hayop ka! Akala ko ba kayong mga pulis ang magtatanggol sa amin? Pro-protekta sa amin. Pinagbabaril mo ang pamilya ko nang walang kalaban-laban. Pinatay mo ang tatay ko. Ang nanay ko ngayon lumpo. Asa ng hustisya? Dapat matanggal ka sa serbisyo. Andito po sa ating studio ngayon si Mr. Hazam Tumbaga mula pa Tarlac. Magandang tanghali po, Mr. Tumbaga. Po, sir. So nandito kayo dahil yung father ho ninyo, binaril nitong si PO2 Globoy Pass. Opo. Pati yung nanay nyo nadamay. Opo. Pakikwento, paano ba nangyari? Una niya pong binaril yung kapatid ko, si Haji Tumbaga. Tapos po nun, sinunod niyang binaril dito po si Tatay. Harold Tumbaga naman sa dibdib. Pumasok pa po siya dun sa may kwarto namin, sa may hagdanan po namin. Doon niya naman po binaril si mama ko. 4 po yung tama niya sa lower part. Tapos nung makita po ng tatay ko yung ganun yung nangyari sa amin, dali-dali po niyang kinuha yung itak niya. Tapos umikot po siya para gumanti po sana kay So Globe bala Pass. kayong ubusin itong si pulis. Opo. Bakit siya napunta doon? Ano bang problema? Yun nga po sir, lasing po siya. Na napag-initan po siguro dahil nag-report yung kapatid ko dahil nga po sa pambabato daw po sa kanila, pinagbibintangan po yung kapatid kong si Haji Tumbaga. Itong si PO2 Pass, nagreklamo dahil may nambabato sa bahay niya. Opo. So, ang pinagbibintangan ng babato kayo. Opo. Kaya dito nagwala siya at pinasok ng bahay niyo at lasing pinagbabaril Ayun kayo. po yung punot dulo nung cancer. Para mabigyan linaw ang reklamo, makakausap natin ang mismong pulis na si PO2 Globoy Pass. Magandang tanghali po, PO2. Sir. Magandang tanghali din po, sir. Sir, bakit hanggang ngayon nasa laya ka pa at hindi ka pa rin nakakulong? Sir, nakapiyansa po ako, sir. Piyansa. O paano ka nakapiyansa? Murder po ito. Sir, Planado po yung ginawa niyo. sir. Ano po? Kaso ko, sir, 2 attempted homicide at saka frustrated homicide, sir. Di ba may namatay, sir, pinasok niyo yung bahay nila, so ibig sabihin, pinag-isipan mo, bago mo ginawa yung pamamaril, hindi naman biglaan to. So dapat murder ang kinaso sa'yo. Murder yung pinasok sa akin, sir, kaso na-downgrade, sir, at saka yung cause of death nung tao, sir, hindi sa baril ko, sir. Hacking yung cause of death niya, sir. Yung namatay, hindi ho pamamaril ang cause of death? Hindi, sir. May autopsy report, sir. May autopsy report. Tapos kinuha niya po yung itak ni papa ko, siya po yung initak-itak niya sa ulo. So binaril mo pagkatapos initak mo pa. So murder dapat yan. Nagbayad ka ba sa piskal kaya ka nakalaya? Ay, hindi po, sir. Kasi kung ako pong piskal o ako yung investigador, maliwanag pa sa sikat ng araw, murder po yan kasi binaril mo nung matapos ng barilin, kinuha mo yung itak niya, pinag-itak mo siya. So murder po yun. Ay, But anyway, sir, sige sir, mamaya na po yan. So yan ho'y para sa korte. Bakit nyo ginawa yun, PO2? Anong pumasok sa utak ninyo, sir? Sir, nung time na yun, sir, nung na-receive siguro nila yung pinail kong grade threat sa kanila, Opo. yung subpena nila, sir, yung gabi, sir, pinagbabato yung bahay, sir. Basag-basag yung salamin ko, sir. Okay. Tapos nung tumawag ako sa station, sir, magre-responde, sir. Yung pagdating ko, sir, dun sa bahay nila, hindi ko akalain na tatagain ako nung papa niya, sir. Kaya nataga ako dito sa ulo ko, sir. Bakit ka kasi pumunta sa bahay nila? Sabihin na natin, sila ngayon ang bato sa bahay mo. Pero hindi ho tama yun na kayo pong lulusob doon sa bahay nung sinasabi nyong nambato sa inyo. Ang tamang procedure, which is right, tumawag ka sa pulis, tama na ho yun, para humingi ng responde. Ba't ka pa kasi pumasok pa sa bahay na may bahay? Di ba, sir? You should know better. Pulis ka, sir, Di ba? Ba't di mo na hinintay, dumating po yung mga pulis o mga barangay para imbestigahan po yung inyong sumbong. Puntahan po yung mga nambabato sa tinuturo nyong bahay. Hindi po kayo mismo ang pupunta ron at meron kayong dalang baril. With that, naghahanap ka talaga ng away, naghahanap ka ng patayan. Kahit na siguro po ako, pupunta ka sa bahay, kung may dala-dala kang baril, kung may baril ako, unahan kita, babarilin kita sa sintido mo. Siyempre, di ba? Ano pang gagawin ko sa baril ko kung hindi kita babarilin? Tama itong ginawa nila, tatagain ka dahil pumasok ka sa pamamahay nila. Sana, hindi ka pumasok, sir. Hindi, sir, kakausapin ko lang yung tatay nila, sir, kasi yun po yung nakakausap ko nun, sir. Pero that's not the right thing to do, sir, Nagkakainitan, Pulis ka, alam mo yan, sir, Di ba? May cool-off period dapat. Di ba? Pabayaan mo muna, humupa yung init na magkabilang panig
after several hours, o pag nandiyan yung barangay, nandiyan yung pulis, then kinunan kayo pareho ng statement, tinawag kayo sa barangay, doon kayo nag-usap-usap, doon ka na siguro pwedeng maglabas ng iyong saloobin. Hindi yung pupunta ka sa bahay, nagkakainitan, may dala-dala, bahay nila, may dala-dala kang baril. Talaga naman kahit na sino siguro, sir. Merong dalang baril, pinasok yung bahay na may bahay. Talagang self-defense, tatagain ka. Rambol yun. Sir, sila po kasing unang nang bato sa bahay, sir. Kaya It doesn't napilitan matter, po sir. lumabas. Sir. Kakausapin ko lang sana sila, sir. Tinuturuan kita, sir, para lahat ng mga pulis na bobo, katulad po ninyo, hindi na ho maulit ito at hindi na ho mapunta sa ganitong klaseng sitwasyon. Okay. Para mabigyan ng aksyon ng reklamong yan, makakausap natin si Colonel Richie Posadas, OIC, Provincial Director ng Tarlac. Magandang tanghali po, Colonel. Magandang tanghali po at saka sa mga tigapakinig po natin. Opo. Unang-una, sir, ang nagtataka kami, bakit po na-downgrade sa frustrated murder ang kaso, samantalang maliwanag pa sikat ng araw na murder ito dahil nilusob niya po yung bahay, may dala-dala siyang baril, binaril niya at hindi pa nakontento, kinuha niya yung gulok ng bahay na yon at pinagtataka niya ng gulok yung tao at hanggang sa namatay. Nabanggit po kasi kaninang umaga after ng flag raising po namin dito doon sa Tarlac PPO, first time pong idinulog sa akin ng hepe ko ng Provincial Internal Affairs Service. Yes, sir. And pagbalik ko po, i-review ko po yan. At first things first po, nabanggit po na ilalabas ko po siya ng area ng Moncada, i-assign ko po sa Provincial PPO. Tapos para ma-review ko din po yung kaso Ay, ng bakit salamat, nanuna sir. po. Hulog po kayo ng langit. Kasi nga naman, sir, ang balita ho nila, kaya sila nalusob na rito, ay nag-duty pa rin. At siyempre, pag nag-duty, meron pang bit na baril. So, pwede pa niyang impluensyahan yung ginagawang investigasyon sa kaso. Di ba, Colonel? Yeah, tama po kayo. Hindi po tayo papayag na naka-uniforme ang isang kasamahan natin dito sa Tarlac PPO na naabuso. Nandito po tayo sa internal cleansing period natin. Opo. Wala po tayong sasantuhin, lalo na po yung mga katulad niya pagkatapos po nating ma-review yung kaso niya po. Opo. So, didisarmahan niyo po siya ngayong araw na ito, Colonel, and then papailan na po ng kasong administratibo. Tama, sir? Tama po. I-review ko din po kung nakapag-file na po yung dating pinalitan ko po dito. Opo. Yung mga kailangan ko pong tignan yung i-review yung kaso para po matutukan ko. Salamat po at na ilabas po niyo sa akin yung issue na yan. Although kanina po napag-usapan namin kaninang after ng flag raising, although madalian lang po kasi nandito po kasi ako sa Kamiling. Opo. Napakabuti niyo po, Official Colonel. Sandali lang po, Colonel. May tatanong ako dito sa complaint namin. So, nakapag-file na ba kayo ng kasong admin dito kay PO2 Pass? Bali, hinihintay na lang po yung affidavit complaint ng nanay ko at yung dalawa ko pong kapatid. Hindi naman po namin makuha na ng affidavit complaint basta-basta yung kapatid ko, dalawa dahil nakakulong po sila. Nakakulong yung kapatid niyo? Opo. Sila pang nakulong ngayon? Opo. Uy, Colonel, sir, Sos Mario Joseph Santissima, Madre de Dios, tamaan tayong lahat ng kidlat sa ganitong klaseng pang-api sa ating mga kababayang pobre. Sila na nga po yung pinagbabaril, sila nang inamatayan, sila pa yung nakakulong ngayon. Anong klase? Colonel, Yes, dapat po. palayaan na Yes, natin itong mga kamag-anak niya, sir, na nakakulong. Apo, i-review po, tignan ko po bakit parang yung Opo. sabihin po natin yung mga biktima na Ngayon po. pa lamang, sir, na high blood na ako, sir. Hindi ako nagbibiro. Tumataas ng dugo ko. Samantala, itong salbahe, nakalalaya pa, sir. So, Colonel, after this, sir, mag-usap tayo sa telepono. Ang gusto ko, sir, mapalabas na ho sa kulungan itong mga pobreng naapi, namatayan, at ito pong tama o kayo, Colonel, itong si PO2, didisarman nyo. Tama, sir? Yes po, yes po. Sige po, sir. Pagpatuloy natin pag-uusap mamaya. Salamat po, Colonel. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang Colonel. tanghali din po sa inyo. Okay. Sige, palalayain po natin yung mga kamag-anak o kapatid mo ba, yung mga nakakulong. Bakit ako kinulong? Matanong ko lang, sino nagkulong? Nung nangyari po kasi yun, pilit po silang kinuha na ng salaysay. Sabi nila, statement daw po, hanggang sa pinasok na lang po dun sa kulungan. Okay. Kayo na nga yung nilusob, pinagbabaril at namatay ang isa sa kamag-anak ninyo at mama mo, tinamaan pa sa dibdib ng baril. Tapos ngayon, kayo pang kinukulong. Mga kasamahan mo. Opo. Anak ng tipaklong tong pang... Wala na ako masabi. Kung hindi, nakakait ng ulo. Sige, wag ka muna umalis. Tapos nito, kausapin natin si Colonel.
Sige po. Sige, thank you po. Thank you. Bukas sasamahan mo sila sa Tarlac para masiguro na yung si pulis madisarmahan. Okay, at makasuhan. Sige, mamaya ho, ituloy natin sa radyo, sa Wanted sa radyo. Pakainom muna sila. Sige, mag-lunch muna kayo and then after that, akit to kayo sa radyo, tuloy natin. Major Edison Pascasio, Chief of Police ng Moncada, Tarlac. Magandang hapon po, Major. Sir. Hapon po. Sir, alam niyo na po itong kaso ni PO2 Globoy Pass. Opo. Okay, bakit ho nakakulong ngayon yung dalawang biktima? Ang ginawa po dito, nag-file po kami ng charge, counter charge. Kayo? Kailan po namin, sa PNP po. Okay, bakit ho kayo nag-file ng counter charge? Dahil po pareho pong may nasaktan po parties, so nag-decide po ang investigador natin na charge, counter charge ang gawin. At pinailan po namin ng murder si PO2 Pass at multiple frustrated homicide. Yun po yung pinail namin sa kanila. Bakit, sir, okay, kayo bakit niyo po pinailan itong dalawang kapatid ni Mr. Tumbaga, anak nung namatay, samantalang itong si PO2, ang rumatrat sa kanila, may dala-dala pong AR Malite, B9mm, C lumusob ng bahay nila. So ito na nga po yung agresibong lumusob sa bahay nila at namaril, nag-urimentado at tinamaan itong mga biktima. I would consider these two na nakakulong ngayon ay biktima. Sila na nga yung biktima, sila pa yung nakakulong ngayon. Why is that? Kasi nga po meron din pong nasaktan on the part po dun sa kabilang partido. It doesn't matter, sir. Of course, magre-react lang po sila dahil binabaril ho sila. Ikaw, sir, pag pinagbabaril ka, mababayaan mo lang babarilin ka hanggang sa matumbak at mamatay? Hindi ka ho magre-react? Hindi ka lalaban? Yung bang gusto mong mangyari, sir? Talaga na, normal ho yun na magsasalag ka. Kaya nga, sir. Dahil may ginagawa sa inyo. Kaya nga, sir. So, ang gusto mo pala mangyari, pag pinagbabaril na sila, nakataas lang kamay, hayaan lang sila baril ng barilin para hindi sila makulong. Pag nabuhay, swerte. Pag namatay, malas. Normal lang po yung self-preservation natin. Bakit po silang sinampahan ng kaso? Tama lang po, sir. As a form of self-defense, mananaga sila dahil pinagbabaril sila nitong pulis na nag-orimentado. Kaya nga po, sinabit po namin ito sa piskalya at sila po ang bahalang mag-evaluate. Yan ang sinasabi ko, sir. Kabobohan, bahala na si Piskal. Pero, sir, kabobohan yan. Ginawa lang po namin yung teka trabaho. muna, bago kayo nag-initiate ng investigation na gano'n, tinitingnan niyo po, tinitimbang niyo, sino ba talaga ma-involve dito? Ano ba talaga nangyari? Palibasi ka-uniform niyo, kabaro niyo, sir. Gano'n po ang treatment. Major. Yes, Okay, umaagri ka sa akin na kung sa iyo po ginagawa yon, lalabang ka, Major. So, okay, we agreed on that. So, kung ganon, tama lang po itong ginawa ng dalawang biktima na sila po ay gaganti dahil sila po ay pinagbabaril. Therefore, sila po ang dumidepensa lamang. So, dapat wala silang kaso. Kung natagaman nila itong police, wala dapat may kaso sa kanila because they're just trying to defend themselves from an intruder, from somebody who's trying to kill them. So, why file a case against them? Sir, the fiscal will only act upon whatever is being written by the investigator who's filing the case against someone. In this case, kung po isinulat nyo doon yung katotohanan na sila po ay dumidepensa lamang sa sarili nila, then the fiscal will act accordingly at hindi sila ikukulong. Pagsampa ng kaso ni PO2 Globoy Pass using the PNP, kayo po ginamit niya dahil kabaro niya kayo para sampahan ng kasong murder. Ito pong Harold at Haji itong si Harold Tumbaga at si Haji. Sana sir, hindi nyo in-entertain. Sana sinabi nyo sa kanya, hoy, Globoy, ang kapal naman mukha mo, ikaw na ngayon ang lusob dyan, ikaw na ngayon may dalang armalite sa 9mm, ikaw pa ngayon ang magsasampa ng kaso against them. Colonel Richie Posadas, PD Tarlac. Magandang hapon po, Colonel Posadas, sir. Magandang hapon po sa inyo. Ano ho yung pinaka-latest po sa inyo pong ginawang investigasyon sa kasong ito, Colonel? Pinatawag ko po lahat ng mga concerned mga officers ko, pinag-usap, nag-case conference po kami tungkol po kaso nito ni PO2 Pass. Pinasign ko na po ngayon sa provincial headquarters ng Tarlac PPO. So, ano pong advice nyo rito, sir? Ngayon po, kailangan pong sinasampa na po yung kaso, makikipag-coordinate po tayo sa fiscal's office kung may tulong po natin lalo na sa mga biktima. Ay, salamat. So, sir, meron magagawa talaga yung polis natin dito, sir, dahil kayo po ang nagsampa ng kaso, di ba, Colonel? Opo. Ayun. Sige po, sir. So, asahan po namin, sir, yung inyo pong pag-ugnayan sa fiscal and then kami rin on our part,
magtatawag po kami sa Fiscal's Office sa DOJ kung paano pong gagawin dito. Ano po, Colonel? So, Colonel, darating kami dyan tomorrow, Colonel Posadas. Salamat po, Colonel. Sige po. Major Piscasio. Opo. Sir, sabi po ni Colonel, kayo raw po, ang PNP, magipag-unayan po sa piskalya. Opo. At dito po, nakikita ko, base po sa mga statement ni Colonel, very fair po si Colonel. At his heart goes for the victim here. Ito pong si Harold at saka Haji, do you agree with me? They're the victims, sir? Yun po sa talagang pagkakakita ko. Okay. Kaya nga, sir, sa pagkakita mo, would you agree? They're the victim dito, sir? Opo, dahil nga... Okay. dahil nga Sinabi niyo po, sir, tumulong- opo, then I rest my case. So, sinabi mo, at least, okay na sa akin yon, na you agree with me na Mr. Harold and Haji Tumbaga, they are the victims. Opo. Okay. Mr. Hazam Tumbaga, bukas so, pupunta tayo sa Tarlac. Kakausapin na si Colonel Posadas. Sasampa kayo ng formal complaint administratibo. Pupunta rin tayo sa piskalya. Magpapilot tayo ng motion. Motion na para mapakawalan po itong mga kapatid mo. Opo. Your brothers are victims. Opo. Enough na po yun. Opo. Tatanggapin po sa korte yun. Opo, Okay? salamat po. Sige po, sir. Parang yung trauma, sir, sumasaksak sa puso ko. Naiintindihan ko kung bakit yung mga ibang tao dito sa Tarlac, sa lugar natin nagpapaka-NPA na lang. Pumapasok na lang sa NPA dahil sa ganitong ginagawa ko. Kaya na kasi kami, kaya na nila bumalik doon talaga sa bahay. At nakukumpak. So, yung agam-agam nyo, habang ako yung happy doon, hindi mangyayari yun. At sisiguruduhin ko, ako mismo, kung welcome ako sa pamamahay nyo, pupuntahan ko kayo doon, regular ko kayong papasyalan, para ipakita talaga na kami may respeto, gumagalang at nire-respeto yung karapatan ng bawat isa.